Bago tayo magsimula, maaari bang tumayo ang lahat para sa panalangin? Giselle, maaari bang pangunahan ang ating panalangin? Amen! Magandang hapon mga bata! Ako'y nagagalak na makita kayong muli. Masaya ba kayo mga bata? Bago kayo maupo, maaari niyo bang tignan ang ilalim ng inyong mesa kung may dumi? At ito'y inyong pulutin at itago sa inyong bag? At kung maaari, inyong ayusin ang inyong mga upuan bago kayo maupo? Salamat mga bata, maaari na kayong maupo. Ngayon naman, bago tayo magdako sa ating panibagong aralin, maaari bang tumayo ang bawat leader ng pangkat at sabihin sa akin kung sinong lumibang sa ating klase ngayong araw? Sa unang pangkat. Sa ikalawa naman. Sa ikatlo. At sa pang-apat naman. Mahusay mga bata, sapagkat kayong lahat ay naririto. Ako'y nagagala sapagkat kayong lahat ay matututo sa ating panibagong aralin ngayong araw. Natatandaan niyo pa ba ang ating tinalakay kahapon? Sige nga, Joy, ano ito? Tama, magaling. Ito ay tungkol sa likas na yaman sa ating komunidad. Ano nga ulit ang dalawang uri ng likas na yaman sa ating komunidad? Sige nga, Jomar. Tama, magaling. Ito ang yamang lupa at yamang tubig. Ngayon naman, inyong kuhanin ang inyong kwaderno at ating wasto ang inyong takdang aralin. Nailabas na ba ninyo ang inyong kwaderno mga bata? Kung gayon, kayo makipagpalit ng inyong kwaderno sa inyong mga katabi at ating iwawasto ang inyong mga sagot. Sino ang nais sumagot sa unang bilang? Sige nga, Dexter. Tama. Ang sagot ay YT. Yamang tubig. Sa ikalawang bilang naman, sino ang nais sumagot? Sige nga, Akisha. Tama. Ang tamang sagot ay YL. Yamang lupa. Sa ikatlong bilang naman, sino ang nais sumagot? Sige nga, Giselle. Tama, mahusay. Ang tamang sagot ay YL, yamang lupa. Sa ika-4 na bilang naman, sino ang nais sumagot? Sige nga, Ana. Tama, magaling. Ang tamang sagot ay YT, yamang tubig. At sa panghuling bilang naman, sino ang nais sumagot? Sige nga, Diana. Tama, mahusay. Ang tamang sagot ay YT, yamang tubig. Ngayon naman, inyong ibalik ang kwaderno ng inyong mga katabi. Sino sa inyong nakakuha ng 5 puntos? Magaling. 4 na puntos. Magaling. 3 puntos bababa. Magaling. Tunay na kayo'y magagaling mga bata, sapagkat kayong lahat ay nakakuha ng perfect score. Bigyan ninyo ang inyong sarili ng 5 palakpak. At ngayon naman mga bata, tayo'y dadako na sa ating panibagong aralin. Ngunit bago yun, maaari bang tumayo ang lahat at inyong basahin ang layunin ng ating panibagong aralin ngayong araw? Salamat mga bata sa inyong pagbabasa. Ngayon naman, tayo ay magkakaroon ng isang palaro na may kaugnayan sa ating panibagong aralin ngayong araw. Gusto niyo ba yon mga bata? Ako ay minanda rito na bola. Ang gagawin ninyo, ito ay inyong ipapasa sa inyong katabi. Kapag guminto ang kanta, ang muling may awak ng bola ang siyang sasagot. Maliwanag ba mga bata?
Sam Sam on the award-winning CD Action Fun Dance by the Learning Station. Arms up high, reach for the sky. Let's sing and move along to the silly, silly Ram Sam song. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam, oh, Robbie, gooly, 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 Ram Sam Sam, oh, Robbie, oh, Robbie. Okay, Jambi, ikaw ang uling may hawak ng bola. Ngayon naman, ako ay may hawak ni larawan dito. Iyong alamin kung ano nga ba ito. Kung ano nga ba ang napansin mo sa larawan. Maliwanag ba? Tama! Ito ay pagtatanim. Ngayon naman, muli ay inyong ipasa ang bola sa inyong mga katabi. Hey, Dexter! Ikaw ang huling may hawak ng bola. Ngayon naman, iyong sagutin kung ano nga bang iyong napansin sa larawan na naririto. Tama! Iyong napansin sa larawan ang lalaking naghahalaga ng mga hayop. Tama ang inyong mga sagot, sapagkat ito ay may kinalaman sa ating panibagong aralin ngayong araw. Ang ating panibagong aralin ngayong araw ay tungkol sa mga hanap buhay sa komunidad. Muli, inyong ulitin. Kapag sinabi nating hanap buhay, ano nga ba ito? Kapag sinabi nating hanap buhay, ito ay isang gawain, gampanin o tungkulin na isinasakatuparan o isinasagawa ng isang tao upang makatanggap ng kapalit na salapi, gana o sweldo. Muli, aking uulitin. Kapag sinabi nating hanap buhay, ito ay isang gawain, gampanin o tungkulin na isinasakatuparan o isinasagawa ng isang tao upang makatanggap ng kapalit na salapi, gana o sweldo. Mayroon na iba't ibang hanap buhay sa ating komunidad. Sino sa inyong nakakaalam? Magbigay nga ng halimbawa. Sige nga, Jomar. Tama! Ang iyong nabanggit ay mga halimbawa ng hanap buhay sa ating komunidad. Ngayon naman mga bata, maaari niyo bang kunin ang inyong module at buksan ito sa pahina 9. Sa pahina 9, inyong matatagpuan ang mga larawan ng mga hanap buhay sa ating komunidad. Inyong pansinin ang unang larawan. Ano ito? Tama! Pangingisda. Kapag sinabi nating pangingisda, ito ay isa sa mga pangunahing hanap buhay sa komunidad na malapit sa dagat at lawa. Kaugnay nito ang pagdadaing, pagtitinapa at ang pagbabagoong. Muli, aking uulitin. Kapag sinabi nating pangingisda, ito ay pangunahing hanap buhay sa ating komunidad na malapit sa dagat at lawa. Kaugnay nito ang pagdadaing, pagtitinapa at pagbabagoong. Ngayon naman, inyong pagmasdan naman ang ikalawang larawan. Ano ito? Tama, ito ay pagsasaka. Kapag sinabi natin pagsasaka, ito ay angkop na hanap buhay sa komunidad na may malawak na sakahan. Kaugnay nito ang
pagtatanim ng palay at gulay na siyang iniluluwas sa mga kabayanan at pamilihan. Muli aking uulitin, kapag sinabi nating pagsasaka, ito ay angkop na pamumuhay o hanap buhay sa komunidad na may malawak na sakahan. Kaugnay nito ang pagtatanim ng palay at gulay na siyang iniluluwas sa kabayanan o pamilihan. Ngayon naman, inyong pagmasdan ang ikatlong larawan. Ano ito? Tama, ito ay pagkakarpintero. Kapag sinabi nating pagkakarpintero, ito ay isa rin sa mga hanap buhay sa ating komunidad. Sila ang mga gumagawa ng bahay, bangko, at ng lamesa. At iba pang kagamitan na yari sa kahoy. Muli, aking uulitin. Kapag sinabi nating pagkakarpintero, ito ay isa rin sa mga hanap buhay sa komunidad. Sila yung gumagawa ng bahay, upuan, at lamesa. O mga kagamitan na yari sa kahoy. Ngayon naman, inyong pagmasdan ang ika-4 na larawan. Ano ito? Tama, pananahi. Kapag sinabi nating pananahi, ito ay isa rin sa mga hanap buhay sa komunidad. Ang sastre ang nananahi sa mga kasuotang panlalaki. Ang modista naman ang nagtatahi sa mga kasuotang pangbabae. Muli, aking uulitin. Kapag sinabi nating pananahi, ito ay isa rin sa hanap buhay sa ating komunidad. Ang sastre ang nagtatahi ng kasuotang panlalaki. At ang modista naman ang nagtatahi ng kasuotang pambabae. At ngayon naman, inyong pagmasdan ang panghuling larawan. Ano ito? Tama! Domestic helper o OFW. Isa rin sa mga hanap buhay ang pagiging domestic helper o kasambahay. Sa ibang bansa, tinatawag din silang Overseas Filipino Workers o OFW. Muli, aking uulitin. Kapag sinabi natin na domestic helper, ito ay isang hanap buhay sa ibang bansa. Tinatawag din silang Overseas Filipino Workers o OFW. Maliwanag ba mga bata? Sa inyong opinyon, paano nga ba natutugunan ng pangingisda ang ating pangangailangan? Tama! Dahil sa pangingisda, tayo ay mayroong daing, tinapa at bagoong. Sa pagkakarpintero naman, tama. Dahil sa pagkakarpintero, tayo ay may mga bahay, mga upuan at lamesa na yari sa kahoy. At ang pagsasaka naman, tama. Dahil sa pagsasaka, tayo ay may mga palay at gulay. At sa pananahi naman, tama. Dahil sa pananahi, mayroon tayong mga kasuotan. At sa panghuli, domestic helper. Dahil sa domestic helper o trabaho sa ibang bansa, nagkakaroon ng oportunidad ang isang tao na magtrabaho upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Maliwanag ba mga bata? Mga bata, paano nga ba natutugunan ng inyong mga magulang ang inyong pangangailangan? Sige nga, magbigay ka nga. Daniel? Tama. Ikaw naman, Jenny? Tama. At ikaw naman? Jerry? Tama. Mahusay ang inyong mga sagot.
Ngayon naman, magbahagi nga kayo ng mga karaniwang hanap buhay na nakikita ninyo sa ating komunidad o barangay. Sige nga, Grandred. Magaling. Sige nga, Joy. Magaling. Sige nga, Jasmine. Magaling. Ang inyong sagot ay tama. Ang inyong mga nabanggit ay karaniwan nating nakikita sa ating komunidad o sa ating barangay. Ngayon naman, bigyan ninyo ang inyong sarili ng 5 palakpak. At ngayon naman, kumuha kayo ng pirasong papel at inyong sagutan ang ating gawain 1. Sabi rito, gumuhit o gumupit ng isang larawan mula sa newspaper o magazine na nagpapakita ng inyong ninanais na maging hanap buhay upang maging produktibo at makibahagi sa pag-unlad ng ating ekonomiya ng bansa. Maglagay ng maikling paliwanag ukol dito. Kung inyo makikita, ito ang magsisilbing halimbawa. Sa taas, inyong ilalagay ang inyong paliwanag at sa baba naman ang inyong ginuhit o ginupit. Ngunit aking batid na wala kayong dalang magazine, kung kaya't kayo na lang ay gumuhit. Bibigyan ko kayo ng 5 minutos sa pagsagot. Maliwanag ba mga bata? Tapos na ba kayo mga bata? Kung gayon, inyong ipasa ang inyong papel paharap at aking itong chechikan mamaya. Maliwanag ba mga bata? At ngayon naman, aatiin ko ang klase sa 4. Ito ang unang pangkat, ikalawang pangkat, ikatlong pangkat, at ika-4 na pangkat. Ito ang inyong gagawin. Ang sabi sa panuto, kopyahin sa papel ang graphic organizer sa ibaba. Isulat ang mga hanap buhay at tungkulin sa iyong komunidad. Inyong makikita sa graphic organizer na nakalagay rito ang hanap buhay sa aking komunidad. Ang tanging gagawin ninyo, inyong ilalagay ang mga hanap buhay sa ating komunidad. At kung kayo tapos na, ito ay inyong ipasa sa akin. Maliwanag ba mga bata? Kayo ay bibigyan ko lamang ng 3 minutos sa pagsagot. At ngayon naman, itaas ang kamay ng nais sumagot. Ako ay magtatawag. Kung sino ang nais ibahagi sa akin kung ano nga ba ang hanap buhay o trabaho ng kanilang mga magulang. Maliwanag ba mga bata? Sige nga, Jomar. Ano ang trabaho ng iyong mama sa Canada? At anong kalagayan nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Tama! Magaling! Salamat sa iyong pagbabahagi, Jomar. Ikaw naman, Akisha. Ano ang hanap buhay ng iyong mga magulang? At paano nito natutugunan ang inyong pang-araw-araw na buhay? Tama! Magaling! Salamat sa iyong pagbahagi, Akisha. At panghuli naman, sinong nais magbahagi? Sige nga, Denise. May sarili bang patayan ng iyong mama? Tama, mahusay. Salamat sa inyong pagbabahagi mga bata. Bigyan ninyo ang inyong sarili ng 5 palakpak. At ngayon naman, ating babalikan ang ating pinag-aralan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng hanap buhay? Sino ang nais sumagot? Sige nga, Dinan. Tama. Kapag sinabi nating hanap buhay, ito ay
gawain o gampanin na isinasakatuparan o isinasagawa ng isang tao upang kapalit ng salapi, gana o sweldo. Ano nga ulit ang mga iba't ibang hanap buhay sa ating komunidad? Ibigay mo nga. Sige nga, Joy. Tama, mahusay. Halimbawa nito ay pangingisda, pagsasaka, pagkakarpintero, pananahi, at domestic helper at iba pa. Tunay na lubos ninyong naunawaan ang ating pinag-aralan mga bata. Ngayon naman mga bata, kayo'y dadako na sa ating huling aktibidad. Ako ay may pamimigay sa inyong mga papel at ito ay inyong sasagutan. Maliwanag ba mga bata? Kayo'y bibigyan ko ng 5 minuto sa pagsagot at atin itong iwawasto. Tapos na ba kayo mga bata? Ngayon naman, kayo makipagpalit na sagot ng papel sa inyong mga katabi. At ating iwawasto ang inyong mga sagot. Sino ang nais sumagot sa unang bilang? Sige nga, Charlotte. Tama. B ang sagot, karpintero. Sapagkat ang karpintero ang gumagawa ng ating tirahan. Sa ikalawang bilang naman, sino ang nais sumagot? Sige nga, Jolly. Tama. F ang sagot, magsasaka. Sapagkat ang magsasaka ang tumutugon sa ating pang-araw-araw na pagkain, tulad ng bigas at mga gulay. Sa ikatlong bilang naman, sino ang nais sumagot? Sige nga, Jasmine. Tama. Letter E ang sagot, OFW. Sapagkat ang OFW ay nagsiservisyo sa ibang bansa upang maglinis ng bahay at mag-alaga ng bata. Sa ika-4, sino naman ang nais sumagot? Sige nga, Daniel. Tama. A ang sagot, paghahayupan. Sapagkat ang paghahayupan, ito ang nangangalaga ng mga manok, baboy at itik. Sa panglima naman, sino ang nais sumagot? Sige nga, Drandred. Tama. C ang sagot, sastre. Sapagkat ang sastre ang nagtatayo ng mga sirang damit at shorts. Sa ika-6 naman, sino ang nais sumagot? Sige nga, ikaw nga. Jenny? Tama. F ang sagot, magsasaka. Sapagkat ang magsasaka ang nagtatanim ng gulay, palay at iba pang pananim. Sunod na bilang naman, sino ang nais sumagot? Sige nga, Ira. Tama. D ang sagot, mangingisda. Sapagkat ang mangingisda ang nanguhuli ng mga isda at iba pa ng mga pagkain dagat tulad ng hipon, alimasag at pusit. Sino naman ang nais sumagot sa susunod na bilang? Sige nga, Karel. Tama. B ang sagot, karpintero. Sapagkat ang karpintero ang nagkukumpuni sa mga sirang gamit na gawa sa kahoy. Sa sunod na bilang naman, sino ang nais sumagot? Sige nga, Joanna. Tama. C ang sagot, sastre. Dahil ang sastre ang gumagawa ng ating mga kasuotan. At sa panghuling bilang, sino ang nais sumagot? Sige nga, Grace.
Tama! Di ang sagot, mangingisda, sapagkat sila ang gumagawa ng tuyo, tinapa at bagoong. Mauhusay ang inyong mga sagot, mga bata. Ngayon naman, inyong ibalik ang sagutang papel ng inyong mga katabi. Sino sa inyo ang nakakuha ng 10 puntos? Magaling! 9 puntos. Magaling! 8 puntos. Magaling! Tunay na, lubos ninyo naunawa ng ating napag-aralan, sapagkat kayong lahat ay nakakuha ng perfect score. Bigyan ninyo ang inyong sarili ng 5 palakpak. At ngayon naman mga bata, sa ating pagwawakas, inyong kunin ang inyong kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin na matatagpuan ninyo sa pang-10 pahina ng inyong module. Maliwanag ba mga bata? Salamat mga bata sa inyong pakikinig. Tunay na, lubos nga ninyong naunawaan ang ating pinag-aralan ngayong araw na tungkol sa mga hanap buhay sa komunidad. Tayo ay tapos na sa ating pag-aaral mga bata. Bago kayo mauwi, maaari bang muli ninyong tignan ang ilalim ng inyong mesa at pulutin kung may dumi at ito itong inyong itapon sa basurahan. Salamat mga bata, muli tayo magkita bukas.